105.9 True FM, dito tayo sa totoo. Happy New Year na mga kapatid. At welcome na nga po sa ating programang Dr. Love Radio Show ngayong huling araw at huling mga oras ng taong 2024. Sumasa inyo po ang inyong Kuya Poy, ang pansamantalang humahalili para kay Brother June Banaag para sa inyong paboritong tinututukan tuwing gabi dito sa True FM. Opo, ito nga po ang Dr. Love. Isang mapagpalang gabi po sa inyo mga kapatid. Busy na nga po ba ang lahat sa pag-aayos ng inyong mga medianoche o naubos na katitikim? Kati-taste test, okay? Ayan, ready na ba ang lahat sa pag-iingay at sa putukan? Nakatulog na ba kayo? Sigurado mapupuyat, lalo na, alam nyo naman yung mga kapitbahay natin, ha? Alam nyo naman mga kapitbahay, sana pumondo na kayo ng tulog kanina. Mga pangmalakasang tugtugan, nako, abangan nyo rin po dito sa ating programa mamaya-maya. Pero syempre, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbibigay ng magandang, ng mabuting balita, ng ating liham kasaysayan. At syempre, para nga po sa mga gustong tumawag sa amin, pwedeng-pwede. Kung wala man po kayong ihihingi ng advice pero gusto nyong bumati, bakit hindi? 'Di ba? Bumati ng Happy New Year, lalo na nga sa inyong mga minamahal sa buhay. Ang inyong pamilya, mga kaibigan, i-ready nyo na nga po iyan, ha? Tayo po ay napapakinggan na nga sa 105.9 dito sa Metro and Mega Manila at ganoon din sa 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 Cagayan de Oro at sa 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc at sa 107.9 Kaboses Radio sa Tacloban. At kasabay nga rin po tayong napapanood sa True TV Channel 19. Happy New Year sa mga kapatid nga po natin na mga nakatutok pa rin sa ating programa ngayon, ano? At syempre, huwag din pong kalilimutan ang mag-subscribe sa ating mga social media accounts, sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. Naku, hanapin nyo lamang po ang True Network PH. Ayan, hanapin nyo at True Network PH. Ayan, online ako, makikita ko ang mga pagbati po ninyo, ha, mga kapatid, ha? Kaya naman, sige, mamaya babatiin po natin ang mga kapatid natin na tutok na. Okay? Tutok na sa ating programa. Ayan, batiin na nga natin ngayon, 9 minutes bago alas 10 ng gabi. Yan, isang mabilisan sina Gil Enriquez. Maraming salamat sina Boning Giles, Encarnacion M. Happy New Year po sa inyo. Sina Elsa Palau Salado, Marcos Maki Vasquez, Ray Piscal, Alice Pineda, Heidi Mahusay, Misty Trinidad. Mula pa sa Catanduanes si Misty, ha? Si Leo Havares. Magandang gabi po sa inyo. Sina Mac, good evening and Happy New Year. Pero syempre, wag na po nating pagtagalin pa. Dahil sa dinami-dami ng ating mga nalaman ngayong araw na ito, iisa pa rin ang dapat na tayo ay pinakikinggan. Ito nga po ang mabuting balita sa aming mabilis na pagbabalik. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Mga kapatid, ang mabuting balita ayon kay Juan, unang kabanata, nagsisimula sa unang talata. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan.
Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa Kanya na isinisigaw, "Siya ang tinukoy ko." Nang aking sabihin, ang dumarating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak. Mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkaing pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkaing pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkaing pang-spiritual. Mga kapatid, ang oras na natin eksaktong-eksakto 10:00 ng gabi. 2 oras na lamang bago natin salubungin ng maliwanag na naman na mga pailaw ang panibagong taon. Pero syempre, meron po tayong narinig dito sa ating mabuting balita ngayong gabi tungkol sa liwanag. Sa nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw na ito at hindi nagapi kailanman ng kadiliman. At sana nga dapat yan po ang ating isa-puso at isa-isip mga kapatid na si Hesukristo ay siyang salita at nagkatawang tao na pumarito para tayo nga po ay tubusin sa ating mga kasalanan. 'Di ba? At yung mga naniniwala sa kanya, meron pala tayong premyo. 'Di ba? Yan yung mga hinihiling natin ngayong 'di ba? Merong premyo, meron tayong mapapala na maganda. Sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Syempre, hindi lang yung pagtitiwala lamang sa salita, kundi sa atin ding mga gawa. At syempre nandito rin narinig po natin ang forerunner. Yan si Juan Bautista. Bagaman itong binasa natin ay mula kay Juan Evangelista. Pero iba rin si Juan Bautista. Yun, John the Baptist. Ayan ang magbibinyag. Pero kahit siya nga 'di ba, ay inaamin niya na may mas higit pa sa kanya at yun nga si Hesukristo. At sana nga po sa mga buhay natin ay tanggapin natin ang ating Panginoong
Hesukristo. Lalo na at mag-uumpisa na naman ang panibagong taon. Panibagong mga pagsubok na naman. Baka naman pinipilit mo kapatid na, hindi, kaya ko to Kuya Poy. No, kaya ko mga problema to. Akong bahala. Meron naman akong magandang trabaho Meron naman akong backer pero alam nyo, ang pinakamatindi talaga sa lahat ng mga backer ay siya. Yung nasa taas, yung ating pinananaligan, yung ating pinagkakatiwalaan. Yan, okay? Kaya naman mga kapatid, sa oras namang ito, panibagong aral sa buhay ang hatid ng isa na naman sa ating mga inaabangan. Ito nga po ang face-to-face hearing ni Dr. Love. Nako, ano ba lalamanin ng face-to-face natin ngayon? Ang face-to-face harapan ay sumasa inyo mula nga po Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon hanggang alas 5 sa pangunguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. At kasama nga po ang trio tagapayo na sina Attorney Lorna Kapunan, Doktora Camille Garcia at syempre ang aking pansamantalang pinapalitan ngayong gabing ito, si Brother June Banaag. At kung nais nyo nga pong magkomento ay maaari po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa ating Dr. Love Facebook Messenger o kaya naman ay magkomento na agad-agad sa ating live stream ngayon. O i-share nyo na nga po ng i-share yan mga kapatid, at pwede rin naman tumawag sa mga hotlines natin. Kung medyo alam nyo na mapapatagal pa kapag kayo ay may message na ganyan, pwede kayong tumawag. Ito nga po ang ating mga hotlines. Ayan, nakikita nyo sa baba. Mali pa ako ng turo. Yun lang. 8689-3289 o kaya naman ay sa 8689-3290. Okay? 8689-3289 o sa 8689-3290. Pero parang meron nga po tayo mapag-usapan. Panoorin na po natin itong episode na Ouch, Ouch, Baby! Aba? Sakita! Ouch, ouch, baby! Panoorin po natin. Ito na. Grabe rin naman kasi talaga, nagiinit na ang inang naghihinagpis para sa kanyang anak at nagngangalit sa mga itinuturo niyang salarin. O eto na, Michelle, humarap ka na! Ako, eto na si Michelle. Michelle! Nagsisimula pa lang, parang gusto mo nang umiyak. Oo. Kasi yung anak ko kasi pinag-uusapan dito, Ma'am Kuring. Oo. Tsaka yung anak mo, 3 years old pa Yes lang. po, yes po. So, ano ang problema, Michelle? Ayun, naano ko na yung anak ko. Sakit sinasaktan ng magaling kong hipag na hilaw. At saka sama ko na rin yung biyanan ko na plastic. Dahil kasi, ang usapan po namin, biniling ko yung anak ko. Sabi ko, Mami Joy, okay lang po ba na iwan ko po muna dito yung anak ko? Kasi papasok po ako sa trabaho. Yung anak po niya, na asawa ko po, live-in partner ko po, stay in sa construction po. Di wala akong maiwanan. Okay lang, sige. Sabi ko, bibigyan na lang po ako. 100 pesos naman po na iniiwan ko. Para naman po sa anak ko. Sa isang araw? Sa isang araw po yun. Kasi yun lang po talaga abot ng Uy, ano sapat ko. na yun, di ba? Isang Sa 3 daan years isang old. araw? Opo. Tapos, neto lang, umuwi yung magaling niyang anak. Tapos siya pala, nagsiservice. Hindi ko alam na nagsiservice pala siya na yung mamanicure pedicure Oo. siya. Tapos, nalaman ko na yung iniiwanan niya din pala yung anak ko sa anak niya na dumating ngayon, yung Nining nga. Yung, Si Nining. Oo, yung hipag kong Hipag mong hilaw. hilaw, oo. Tapos, isang beses po, ma'am, pagka nililinisan ko po kasi nasa bahay siya, pag uwi niya galing doon sa biyanan ko, yung bata, hindi ko alam kung inaalagaan ba talaga o ewan kasi madungis. Madungis. Oo, kasi naglalaro, 3 years old. Tapos yung dito, yung sa may puwet ng anak ko, namumula. So, hindi ko pinansin. Hindi ko pinansin yun. Nagwala sa akin yun. Okay lang sa akin yun. Sabi ko, normal kasi baka makulit nga yung anak ko. Makalipas ng mga ilang araw na, nagsumbong na sa akin si Ate Baby na sabi, Shell, huwag kang magagalit. Baka magalit ka. Ayoko makialam sana. Kaso yung anak mo kasi nakikita ko na pinapalo ni Nining na pag naglalaro yung mga bata, yung mga anak, kasi may anak din po yun naglalaro sila,
pag nag-aaway or siguro kung anong mga bata, nag-aharutan o ano, pinapalo yung anak ko. Yung anak ko lang pinapalo. Tapos makikita ko may sugat po dito. May gasgas dito. May, ewan ko, kalmot yun dito sa may mukha. Sobrang sakit po, ma'am, para sa akin na hindi ko nga po yun pinapakagatan ng lamok eh. Sino naman pero may umami na ba? Napatunayan mo ba na yung mga kalmot, yung mga pasa, kagagawan Oy, pasa. noong Opo. manugang mo na hilaw? Opo. Sinabi po sa akin ni Ate Baby at nakita din po niya na yung nining po ang may gawa. Hindi ko pala kung anong galit nila sa akin, bakit po nila ginagawa. Kung hindi po pala nila kayang alagaan yung anak ko, ba't di nila sabihin sa akin? Kasi nagsabi ako sa biyanan ko, okay. Karaniwan yun, makukuha mo yung katotohanan dun sa bata mismo. Opo. Tinanong mo na rin sa Tinanong anak ko yung anak mo. ko kasi ang anak ko medyo bulol-bulol. Ano pa lang siya magsalita. Nag-aaral, 3 years old. Sabi ko, anak, saan mo nakuha yan? Nineng, palo. Ayun. Gano'ng katagal na yung ganyang klase ninyong kasunduan? Bago lang po. Kasi po, bago lang. Opo, kasi June 30 po, namatay tatay ko. Sa tatay ko po ko talaga yun iniiwan. Pumapasok po ako. Kasi may nanay din naman po ako, okay naman. Kaso lang, may sakit po. Hindi ko po pwede iwan doon yung anak ko kasi masyadong makulit po ang 3 years old na bata. Correct. Hindi po Anong kayang... sakit ng nanay mo? Ubo. Ubo ng ubo ubo po ng siya. ubo. Opo, ubo ng ubo siya. Naku, patingnan mo na yun. Opo, yun nga. Kaso mang kulang pa po ako sa pera. Opo. Option ba yon na pagka gumaling yung nanay mo, doon mo na lang iiwan? Hindi nga din po, ma'am. Kasi ang nanay ko kasi medyo nag-aano din Ay, po. naninigarilyo. Nagsisagarilyo po. Opo. So, hindi po ako ganun ka, din. Opo, So, sabi ko, total, itong biyanan ko, malakas pa naman, okay naman. Pinanano ko na doon iiwan. Ayun. So, ang talagang galit mo ngayon, dito sa sinasabi mong pananakit at pagpapabaya sa anak mo na ipinagkatiwala mo sa iyong biyanan, na ipinagkatiwala na naman sa kanyang anak, yun na nga yung pananakit sa bata, ano? Paano kapag nagkakasalubong ba kayo nung iyong hipag? Hindi po. Hindi pa. Kasi Pero kinumpronta mo na. Kinumpronta ko po. Kasi yung sa nakuha ng anak ko, yung sugat. Sabi niya, nadapa lang daw. Sa tuhod. Pwede pa sa tuhod. Pero yung dito, tapos dito, kuha pa ba ng dapa? Yun, hindi na po ako naniniwala. Hindi, tsaka yung palo. Oo, yung palo. Tapos, syempre siguro, dahil nga anak niya yung nining, yung biyanan ko, magnanay sila, ako na yung mali. Kaya hindi ko, binabantay naman daw nila yung anak ko. Tapos, yung paghingi ng hingi yung biyanan ko dun sa asawa ko, nung una okay lang pero nung bandang huli, wala na. Parang Bakit siya hingi na hingi? Di ba binibigyan mo na siya ng 100 piso Yun nga, araw-araw? ma'am. Ang tuwiran po kasi niya, kasi si asawa ko may trabaho, pambili daw niya ng gamot, may sakit daw siya sa puso, sakit daw niya sa high blood, pambili ganyan. Pagbibigyan siya ng asawa ko ng 500 pesos, sabi niya, Away, Noel, dagdagan mo naman to, kulang to. Ay, grabe naman yun. Tapos, wala sa akin yun, kasi anak niya yun eh. Okay, sige, ako may trabaho naman ako, so nabibigay ko yung pangangailangan. Walang anak si Nining. Meron po siyang Pwede anak. doon siya humingi, kasama pa niya sa bahay, di Opo, ba? magkasama nga sila sa bahay. Oo. Pero sa akin, hindi ko talaga issue sana yon. Ang issue ko talaga dito, bakit nila sinasaktan yung anak ko? Kung hindi nila kayang alagaan, bakit hindi nila sabihin sa akin? Dahil ako na lang mag-aalaga, titigil ako sa trabaho. Total, nung una naman, nung una naman po kasi, tinatanggihan ako na, sama ko to. Kasi pagkasahod ko, nagbibigay ako. Minsan hindi ako nakapagbigay. Dahil delay ako sa sahod, tinatanggihan na ako. Sabi niya, ay, may lakad ako, may service ako. Ganyan-ganyan. Ayun, parang Tapos nagiging may lakad si Nining. parang nagiging blackmail. Oo, tapos hindi sinasama ko na lang yung anak ko. Pero hindi naman po, ma'am, pwede palagi ko kasama ang anak ko sa trabaho. Anong trabaho mo? Sa office, tapos sa library. Sa library, nako, Opo. hindi pwede bata doon. Hindi po talaga pwede doon. O, eto na ngayon, ha? Umuwi galing Bicol, hindi dahil inirereklamo siya, kundi dahil may nagsumbong sa kanya. Ano yung sumbong na yon? Ito, di ba? Si Nining, humarap ka na! Kaya mukha mo, hindi mo totoo! Hindi yan totoo! Kaya mukha mo! Dahil alam mo yun, ikaw dapat na nga! Wala ulo ka yun! Alam mo, ayaw mo masaktan anak mo! Ako, apat anak ko eh! Ako nag-aalaga, ikaw isa lang! Bakit hindi ko naman sa'yo pinagkatiwala yun? Bakit ikaw nag-aalaga para ikaw nakakaalam? Paano ginagawa ng anak Bakit ko? ako nag-alag? Ay, yung
Siyempre siya, kailangan niya pagkain araw-araw. O kaya sige, andun na tayo. Bakit mo kailangan saktan yung anak ko? Hindi ko Ba't sinasaktan yung ang anak mo. saktan Sino na gano'n? Sabi na sinasaktan ang anak mo. Saktan mo rin. Okay, Ano, ito na ang Erika? mga pagkakataon na kailangan na nating maglakad. Ang tawag po dito ay rampa ng kagandahan. Yan! Totoo. Teko rin! Okay ba? Teko rin! Okay. Teko rin! Sa akin na lang kayo tumingin para lumamig ang ulo nyo, inineng. Ayan. Ganito. Ang pagkakaintindi ko, pumayag naman kasi ang nanay mo. At tapos Opo, biglang pumayag. iniiwan din sa'yo ng nanay mo. Obligasyon ko man yung kasi tiyahin. Sa akin Oo. iniwala. Oo. Kaya siyempre ang nanay ko, kikita man siyempre ng pera. Wala naman nag-ano sa kanya. Ayun. Kadalasan naman kasi... Kulang yun, 100 sa inyo pupunta. Isang araw, Bakit ano maghapon. naman pakakainin ko? O bakit yung anak mo? Ba't wala ka para kailangan mo pumunta ng gasto? Bibigyan mo rin. Okay. Pag-aalaga Pero teka ako. muna, sandali lang. Dapat ikaw nag-aalaga. Gaalaga. Okay. So, ang issue mo talaga doon ay yung pananakit. May picture tayo, may picture tayo ng mga sinasabing sugat at saka peklat. Ayun. Oy! Nagkatinginan na naman kayong dalawa, ha? Mamaya na yan, ha? Okay, o eto muna. So, ito ay bandang, saan ito? Siko ba yan? Tuhod po. Ayun. Nadapa po yan eh. Okay. Baka naman talaga nadapa. Ang mga anak, ako nga nadadapa. Yan, ang dami kong peklat. Ayan, sa dapa. So sa dapa, parang pwede pang Okay, sige. maging dahilan Sige po. yan. Okay. O, Eh, tingnan ba't naman. dyan Kaso natin may ito. pasak O, pa? ito ngayon. O, ano naman yan? Yan ay kalmot. Kalmot at mayroon pang pasa dito. Kalmot Sa kabilang o yan eh. pasa. Ha? Siyempre, kasagsagang kang kulitan ng 3 taon. Oo. Hindi mo man Eh, pwedeng hindi ano mo yun ng bata. binabantayan yung anak ko kung Hindi mo ganun. pwedeng Pinagbibili persa hindi kung saan mo sinaktan. gusto Hindi mo pa rin ilagay. binabantayan. Okay. Binabantayan ko yan. Siyempre, may anak din ako. Ka. Siyempre, ilan yung binabantayan ko? Isipin mo naman. Isa lang katawan ko. Ilan ang binabantayan Bakit ko? hindi naman gano'ng kalaking bahay nyo? Ang liit-liit lang naman ng... O kaya nga, hindi mo naman lalabas yan ng kusa. Waling ka. Lalabas yan ng kusa. Siyempre, di ko mapapansin may gagawin Ay, di ako. sa mga tweet niya, hindi mo nababantayan yung anak ko. Ano gusto mo? Focus lang sa anak ko. Waling ka. Sa kultura natin, Dr. Love, tanungin natin ang ating mga tagapayo. Sa kultura natin ng ganito, does it work? Does it work na nagdadamayan? Parang omit siya lang talaga ng gulo yan. Normally talaga nagdadamayan sa Pilipino, may extended family. Nakikita natin sa pamilya natin yung anak, may mga apo na nakatira pa rin sa bahay ng nanay. Ano? Ngayon, Michelle, sa itsura, nawalan ka ng mag-aalaga sa anak mo. Sa uri ng pakikitungo mo sa biyenan mong hilaw, na tinataasan mo ng boses, pinapanood kita kanina pa maswerte ka, hindi kita manugang. Kasi dapat nire-respeto mo yung magulang ng ka-live-in mo. No? Kahit anong sama niyan, huwag kang sasagot sa kanya. Sabihin mo ng mahusay. Sa demeanor mo kanina, nawalan ka na ng mag-aalaga ng libre. Kung ang nanay ay humingi sa anak, doon sa kinakasama mo, hindi kayo kasal no? Humingi doon sa anak niya ng pambili ng gamot, normal lang yun sa nanay. Lambing na ng nanay yun sa anak. Etong problema ngayon. Sa batas natin at sa batas ng Diyos, ang may pananagutan sa pagpapalaki ng anak, responsibilidad ng isang magulang, hindi ng yaya, hindi ng biyanan, hindi ng kung sino pa man. Ikaw ang may responsibilidad doon sa anak mo. Miss, mahirap talaga maging nanay. Ang sa akin lang, respetuhin mo yung matanda. Huwag mong taasan ang boses, anak. Napakasagwang itsura. Napakasagwang itsura. Kahit tama ka, sa amin hindi namin ginagawa yan. Lalamasin ng nanay ko ang bunganga mo ng asin pag ganyan ka. Ayun. Okay. Salamat, Ate Cor. Yan ang mga payo ng Dr. Love. Di ba? Ang hapdi nun, ha? O kahit mahilig ka sa maalat, lalamasin ng asin yung bunganga mo. At hindi bibig, ha? O parang para talagang binastos ka ng bunganga yung tinawag sa bibig mo. Biruin mo yun. Ang bunganga para yan sa mga hayop, eh. O bunganga ng buhaya. Ganyan. Bunganga ng, ng tigre. Ganyan. O lalamasin ng asin.
Nako. Pero nga hindi nga maganda. Pero kanina kasi no, na-miss lang natin, na-cut lang yung scene dito kung saan itong si Michelle nga po ay bukod dun kay Nining, na kinakausap niya na nag-aalaga sa kanyang mga anak, ay nandun din ang kanyang biyanang hilaw na si Mommy Joy, na tinataas-taasan niya nga ng boses. Wag naman pong ganun sana. Ano? Kayo ba? Ano ba masasabi niyo dito sa Ouch Ouch Baby? Nagrereklamo ka. Feeling mo, ang tansya mo, 3 years old pala yung anak nitong si Michelle, ha? Duda ka na nasasaktan yung anak mo? Ano ba, ng sarili niyang lola? May mga kasama pala mga bata naman yung anak mo eh. 'Di ba? Natural lang naman na magkakaroon niya ng ano. Pero, well, kayo po ba? Ano ang masasabi niyo po dito? Eto, ano bang masasabi po ninyo dito sa ating face-to-face Hear It ni Dr. Love? Pero alam ko, merong nasabi na. Si Dr. Love ay nakamonitor po sa atin ngayon. Brother June Banag, hello po sa inyo and Happy New Year! Kami ay in less than 2 hours, magpapalit na ang taon dito sa Pilipinas. Ayan, nagpapasalamat po si Brother June Banaag. Naku, isang karangalan po ang pansamantalang humalili para kay Brother June sa inyo pong napakagandang programang Dr. Love Radio Show. At marami ang nangungumusta sa inyo, ha, Brother June, na watching from UAE kasama ang pamilya. Nandyan po ba ang mga anak, ang mga apo? Ayan, kumpleto ba na nandyan sa sa UAE? Ayan. Yung pong pasalubong, hindi nyo po ba tatanungin? Wala bang tinanong? Ha? Mike Santillan, wala? Walang tinanong? Ayan, si Direk Joey Perez, ayun, meron ng merong ibinubulong. Anong gusto mo, Direk Joey? Galing sa UAE. Ilang oras pa, mas nauuna kasi tayo sa Pilipinas kaysa sa UAE. Okay? Tayo na ang magtanong. Ito po ang sagot namin, Brother June. Ikaw na nga bahala. Nahihiya kami. Nahihiya po kami. Ang kakapal na mukha. Nang musta lang si Brother June Banaag. Tapos may bilin. Pero hindi. Happy New Year po sa inyo dyan. Enjoy your time with the family. Ayan, regards to everybody. Brother June, maraming salamat po sa inyo. Ayan, at syempre, nako, itutuloy pa po natin ang ating magandang programang Dr. Love Radio Show sa oras nating 20 minutes makalipas ang 10:00 ng gabi. Hihintayin lamang po namin ang inyong mga pagbati, ang inyong mga komento at ang inyong mga tawag. Mamaya-maya po yan. Pero eto, nako, may mga iba pa mga nagpasukan. Ayan na, ang dami-dami pala. Sandali, batiin muna natin ito, na bumabati ng mga... Ayun nga, si Brother June Banaag, may message nga, nasa comment section natin. Ngayon ko lang nakita. Si Turina Marasigan, watching from Italy. Hello po sa inyo, maraming salamat. Rebecca Martin, Jenny Fedal, Happy New Year, sina Arsenia Paet Andaya, Nelly Estoy, Faye Ongko, at syempre si Larry Paborada, Roberto Jr. Absede, at sina Joshua Makayan, si Arnold Mendez, Elizabeth Pilar, si Stephanie Sagid. Hello, Steph. Ayan, si Neneng Respuesto, si Kuya Dani. Kuya Dani ng JSM Tire Center, Danilo Balanova. Happy New Year sa inyo po dyan, ha, Kuya Dani. Sina Emma Walsh. At ayan, sabi niya, tama, Dr. Love, yung babaeng yan, dapat siya ang mag-alaga, hindi yung kung sino-sino pinag-aalaga sa anak. Tapos yun nga, kapag ka pinahawak sa iba, reklamo naman ang reklamo. Akala mo naman libo-libo ang iniaabot doon sa wala ngang iniaabot, di ba? Humingilan ng panggamot na isumbat pa, di ba? 100 pesos. Ano ba naman yun? Ayan, sina Cassie Bernardo, Happy New Year sa inyo, Cassie. Ayan, sina Israel Arceo,
Oh, Happy New Year, Philippines. Ayan, sina Mac Dianca. Ayan, at sina JR Kabansag. At sa mahal kong asawa na si Jackie Kabansag. Ikaw lang, sapat na. Next naman, si Olivia Andal ay nandyan din. Happy New Year po sa inyo, no? I-share pa nga ng i-share ang ating live streaming, mga kapatid. O, papaano, magbe-break lamang po kami ng mabilis, ano? Diyan lamang po kayo i-enjoy ang ating mga music na inihanda para ngayong New Year's Eve dito sa 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo. Kasama nyo nga po para sa Dr. Love Radio Show. Ako po, si Kuya Poy. Uy, tayo na ang magkakasama mga kapatid dito sa 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo. Kumusta na po ba ang inyong mga preparasyon? O alalayan na ang mga hindi mapigilan nating mga mahal sa buhay na nagkikwento lang kapag ka nakakasyat. Oo, yung mga tahimik na tahimik pero napapakwento kapag ka sumasyat na, baka naman humapasobra sa kwento, ha? Mapagmulan pa ng away yan. Oras na nga natin ay 10:40, 20 minutes before 11 p.m. hanggang 11:30 pa nga po tayo magkakasama-sama at antabayanan po ninyo ang ating liham kasaysayan mamaya-maya. Sa ngayon, abay, na alam nyo, sa totoo lang, naghihintay po ako, ha, ng inyong mga tawag at ng inyong mga mensahe. Para sa lahat ng mga gustong bumati ng Happy New Year. Para sa lahat din ng mga gustong magbigay ng inyong mga reaksyon sa ating face-to-face here ni Dr. Love kanina. 'Di ba? Ganyan. Sige. Sa mga batang pinapaalagaan na nga at nasasaktan. Well, of course, meron naman ho talaga mga nananakit ng bata at yan ang huwag niyong gagawin, ha, pagka ipinagkatiwala po sa inyo o ang pag-aalaga sa mga bata, pamangkin ninyo, pinsan ninyo. Alam ko na merong alam ko na meron talaga tayong bias doon sa mga sarili nating mga anak at lalong-lalo na meron tayong bias doon sa mga makukulit na mga bata. Pero kontrolin ninyo bilang tayo naman po ay mas may edad na. Kaya nga pinagkakatiwalaan tayo, eh. 'Di ba? Huwag mananakit. Kapag ka medyo wala ka sa mood, di tanggihan mo sandali, hindi ko maaalagaan yung anak mo. Pwede naman ganoon, eh. I-ano mo muna dito sa isa pang kapatid natin, halimbawa, o kaya dito sa pinsan natin, o kaya ikaw na muna, tiyagain mo. Medyo masama pakiramdam ko. Kaysa masungitan ko, kaysa mapagsalitaan ko ng di maganda, pwede naman kasing tumanggi. 'Di ba? Samantala, eto na nga po ang ilan sa inyong mga pagbate, sina Andrin Mea. Happy New Year! Ayan, at syempre si Ginaline Ferido. Sabi niya, kinanta ni Auntie Lucia ang favorite niya. Ano ba yan? Yung City Love Songs ng Wings. Ayan, sina Nairam. Ano to? Marian Rosete. Ayan, binaliktad, no? Happy New Year sa Familia Rivera at Familia Castro. Ganon din kina Jojo Ramos. Happy New Year po sa inyo. Si Sonia Abad, Happy New Year. Maribel Tadyake. At hello kaya Tony Pilok. Yan. Happy New Year sa'yo. At syempre, si Earl Pryor. Ayan, Earl Pryor Martinez. Pare, maraming si Machu Bibo ay nakikinig sa atin ngayon ng Win Radio. Ayan. Ayan. Thank you. Ayan, Tristan Wyatt Gulay. Happy New Year po sa inyo, ha. Sina Gail Enriquez. Sabi niya, nililinis ang kitchen while listening. Diba si Gail? Uy, gabi na, ha? Nandyan po ito si Gail sa Hong Kong. Kumusta ba ang celebration nyo dyan, ha? Sa mga nasa ibang bansa natin, mga kapatid na mga nakikinig, mga nanunood sa atin. Batiin nyo naman yung mga, alam nyo na, yung mga kamag-anak natin dyan. Yung iba, mabilis makalimot. Nung magpapasko, alam mo ba yon? Sir Aaron, Sir Joey? Nung magpapasko, ha, mayroong mga nakarating sa akin. Bago magpasko, namamasko po, ganyan. Tapos hanggang mag-New Year, namamasko pa rin. Ngayon, nabati na kaya nila yung mga...
Nabati na kaya yung mga nagpadala kung nagpadala na, no? O baka naman sumama pa ang loob dahil dahil hindi napadalhan o baka maliit ang padala. Huwag ganun, ha? O be thankful sa mga tumutulong sa atin, sa mga nagpapadala, mga kapatid, ha? Always be grateful. Na nandyan sila sa oras ng mga pangangailangan at kung sakaling pumalya ngayong Kapaskuhan, wag nyo namang sabihin, ako masamang tao, hindi na nagbibigay ito. Ay, malay nyo naman. Meron din silang mga kailangang paglaanan ng inaasahan ninyong halaga. Ito nasa linya natin, si Romeo ng Cainta. Ayan, Romeo, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi po, Kuya Boy. Oo, ano bang pag-uusapan natin? Magkokomento ka ba para doon sa face-to-face na narinig mo kanina? Yes po, Kuya Boy. Mag-komento ko doon sa yung nanay na iniwan yung anak niya doon sa manugang niya. Pinaalaga. O, pinaalaga. Kasi, siyempre kung magpapaalaga ka lang man lang, tapos magbibigay ka ng pang merienda ng bata, idamay mo na yung magulang, di ba? Yung Siyempre. nag-alaga. Isa pa nga yun. Kasi parang, di ba, parang ikaw na nga nag-alaga, tapos siyempre wala pang pakain man lang. Yun lang, Kuya Boy. Maraming salamat. Unless, kaya naman o tinatanggihan nung matanda at nung tiyahin. Wag ka na mag-iwan para sa bata na lang. Di ba? Kung meron siyang gusto. May mga ganun naman kasi. Pero kung medyo, alam mo na, kapos din, unawain din natin na hindi naman din talaga madali na mag-alaga ng bata. Ha? Okay, sige. Naku, meron ka ba mga babatiin ngayong magpapalit na naman ng taon? Opo, gusto ko lang pong batiin po yung Eustachio family po, tsaka po yung mga nagtatrabaho po dyan. Yung mga naka-duty po dyan po sa opisina niya po na hanggang New Year po ay naka-duty po. Saludo po kami sa inyo po. Ayan. Sa opisina ba namin? Tama ba? O may binati kang opisina? Opo, dyan po. Dito! Dito pa. Opo, Sabi ko. sa TV5 po. Naku, True FM. ikaw naman, don't mention it. Don't mention it. Kami nga hanggat maaari nga, gusto namin, nandito lang kami. Libre aircon dito. Nakita mo, naka-long sleeves ako dito. Dyan sa labas. Yung mga nagkakainan dyan, mga may pinapawisan na yan. Kami dito, mga naka-jacket kami. Libre aircon. Opo, mga lasing na po yung iba. Lasing pa yung iba. Speaking of yung mga lasing nga, kanina pinag-uusapan namin ni Laila, no? Ang daming Kumusta ba dyan sa lugar ninyo? Marami rin ba yung mga nagmomotor na mabibilis magpatakbo? Dito po, medyo marami rin po, pero mas marami po doon po sa mga barangay-barangay po. Ayan ha. Paalaala po natin sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Hindi naman ako, sabi ko nga kanina, nagmomotor din ako. Hindi naman po ako basag trip. 'Di ba? Pero, 'di ba, yung pag-iingat natin, maingay na yung motor natin. Sige, yung tambucho natin. Pero dahan-dahan lang din mamaya yung yung bomba. Kasi yung iba, sumasabog ang piston, nasisira yung motor. Magandang pasok ng bagong taon, tahimik yung motor mo. 'Di ba? Yun lang. Yung iba kasi gigil na gigil 'Di ba? Kaya wag masyadong gigil. Baka bukas na bukas wala ka nang magamit. Baka kung ginagamit mo sa hanap buhay yung motorsiklo mo, yung sasakyan mo, o yung busina pa nung iba sa sasakyan, mamayang alas 12, 'di ba, pinapaingay yan. Baka patay yung makina, wala, patay ang baterya niyan, mamaya-maya lang rin. Ayun lang naman, paalaala natin para sa mga nakikinig, yun lang ba mga babatiin mo? Wala nang iba? Wala na po, Kuya Bert. Maraming salamat po. Happy New Year. Happy New Year sa'yo, pare. Ayan, at syempre, si Aling Lourdes ng San Fernando, La Union. Sandali, nasa San Fernando, La Union na ba to o nasa Pangasinan? Kasi kahapon nasa Pangasinan daw yan, Aling Lourdes, magandang gabi po. Isang maganda at mabiyaya at mapagpalang Martes ng gabi sa'yo, Kuya Poy. Good evening. Alam mo, nakikinig si Brother June Banaag sa atin, nakatutok sa atin. O baka may gusto kang sabihin kay Brother June. Happy New Year na lang kay brother at brother, iingatan mo ang kalusugan mo. Ayan. Nako, matutuwa na naman si Brother June dahil ikaw, Aling Lourdes, ay nandito talaga sa pagpapalit natin ng taon sa 20... Talagang,
inspirasyon ko nga po kayo eh. Maraming salamat po. At syempre, bukod naman dito sa 105.9 True FM, alam ko marami rin mga nag-inspire sa inyo ng mga tao ngayong taong 2024. Meron ba kayong mga gustong batiin at pasalamatan? Go ahead. Sige, Aling Lourdes. At yung buong staff po ng 105.9, tapos po si Teacher JC Kalasikas po, parang wala po. Mm-hmm. Yun po, hindi ko po siya napapakinggan. Aba. Opo, Okay. si Teacher JC. Opo. Oh, yung mga napapakinggan mo na lang. Opo. Ano po, yung staff po ng radio, yung 105.9, Jen, saka po si Mike Santi. Opo, happy new year sa inyo. Yun. Opo, saka si Lance, alam ko nakikinig sa ngayon. Oh, nandito nga si Lance. Happy New Year, Lance Abellion. Sa New Year, Lance, at yung libro ko ha. Oh, yan. Pangalawang araw na yan, Lance. Ibigay mo na. Kagabi, hinirit na ni Aling Lourdes yan. Oh, Opo. ngayon ulit. Opo, babasahin ko yun pag natanggap ko. Ay. Oh, ay yung mga kasama mo diyan, Aling Lourdes. Ito po yung mga pamangkin ko dito, sila Angel, Rodeline, Tudor, Mark Vincent, itong si Marco, pati ato si itong ating na nagbibideo ko. Yan na, nagbibideo ka na, no? Kagabi lang pinag-uusapan natin yung video na yan. Pero ngayon, sige, lisensyado kayo para maingay na salubungin ang panibagong taon natin. Ayan, ha? At isa rin po ako sa kakanta mamaya. Ay, naku, ano ba? Ano ka na ba? Nakapila ka na? Ha? 'Di ba meron yang merong code, merong number na dapat nakapila na, Aling Lourdes? Opo. Oh, ano ba ang kakantay mo? Basang-basa sa ulan. Ay, basang-basa sa ulan ng AGs. Ayan. Oo. Bukod doon sa basang-basa sa ulan. Sandali, umuulan ba dyan? Hindi naman po. Maayos po ang pagpuno. Maayos naman. Nasa Pangasinan ka, no, Aling Lourdes? O? Nandiyan ka sa Pangasinan ngayon, tama? Opo. Ayun, okay. Sa January 4 pa po ang balik ko sa San Fernando. Ayun, sige. Naku, maraming salamat sa iyo, Aling Lourdes. Happy New Year! Ha? Alright. God bless you too, Aling Lourdes. Nako, alam niyo ho, si Aling Lourdes, simula na mag-umpisa si Kuya Poy dito sa 105.9 sa True FM ay isa na po yan sa mga una kong mga nakakausap dito. Si Aling Lourdes. Ayan. At hindi naman nakakalimot yan, kay ordinaryong araw, kay espesyal na mga araw, ay talagang nagpaparamdam po sa atin. Ayan, ingatan nyo po ang inyong kalusugan, Aling Lourdes, ha? At sa iba pa, sa marami pa nga po, na mga lagi mga nakatutok sa atin, yung mga hindi na kinakailangan pa na sabihin na, i-share nyo naman ang ating live streaming. Doon naman sa iba na mga nakikinig sa radyo, yung hindi na kinakailangan pa sabihin na, lagi nyo na lang itutok yan dito. Nung lumipat nga tayo ng frequency, di ba? Papunta sa 105.9. Nanggaling tayo doon sa 92.3. Aba, napakabilis. Ng paglipat din ng marami. Ayan, para nga po sa balitaan. Ayan, para sa ating pagpapayuhan. Di ba? Para sa ating entertainment. Ayan, mga public service. Ganyan ang hinahanap ngayon sa radyo. At dito nyo po lahat
matatagpuan yan at mapapakinggan sa 105.9 True FM. At dahil nga po, binigyan nyo ng magandang kahulugan talaga ang taong 2024 na ito para sa True FM. Alam nyo ba na sa pagpasok ng bagong taon, karamihan po talaga sa atin ay meron din yung mga tinatawag na New Year's resolution. Ayan, ang New Year's goal. Ayan, mga nakalinya yan. Yung iba, nililiste pa eh. Pero, ang ating pong magiging letter sender for tonight ay hindi ito ang nasa isip. Ang tangi niyang hiling ay ang makasama pa rin ang kanyang magulang at ang kanyang kinakasama at anak sa 2025. Ang kanya po kasing kinakasama ay parabang pinapipili na siya kung patuloy na sasama sa magulang o bubukod na lamang kasama ang kanilang anak. Bakit kaya nagkaganon? Sa amin pong pagbabalik yan. Kaya tunghayan natin ang kwento ni Angela. Manatiling nakatutok dito sa Dr. Love Radio Show with yours truly. Pansamantala pong humahalili para kay Brother June Banaag. Ako po, si Kuya Poy. Mga kapatid, ang oras na natin 8 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. 11:08. At nandito na nga at babasahin ko na po sa inyo ang ating liham kasaysayan. Dear Dr. Love, Happy New Year po sa inyo. Kuya Poy, Happy New Year, Dr. Love. At sa lahat ng bumubuo ng inyong napakagandang programa. Naway mas marami pa po ang inyong matulungan sa pagpasok ng taong 2025. Ako po si Angela, taga Batangas, 30 years old. Mayroon na po akong kinakasama at isang anak. Nakatira kami sa bahay ng mga magulang ko. Napasulat po ako ngayong bisperas ng bagong taon para sana isangguni ang kasalukuyang kinakaharap ng pamilya namin. Gusto ko po sanang makapagdesisyon na para naman hindi na namin madala pa sa pagpasok ng bagong taon ang lumang problema, lalo na sa pagitan namin mag-asawa. Kuya Poy, ang mga magulang ko po ay senior citizens na. Ang papa, malakas pa naman, pero hindi na para makapagtrabaho pa. Ang mama ko naman ay sadyang mahina na. At dahil ako lamang po ang nag-iisang anak nila, kahit pa nga bumubuo na rin ako ng sarili kong pamilya, ay hindi ko sila magawang iwanan at pabayaan. Nang magkaanak nga po kami ng kinakasama kong si Tonton, ang hiling niya sa akin ay bumukod na kami ng bahay. Pero nagawa ko siyang pakiusapan na maghintay na muna, i-delay na muna namin. Iniisip ko po kung papaano na lamang kasi ang mga magulang ko, sina mama at papa, kapag umalis pa ako sa bahay namin. Lalo na nga ang mama ay medyo alagain na. Ngayon po ay bibong-bibo na ang anak namin ni Tonton. 2 years old na siya. Pero heto at inaaya na naman po ako ng kinakasama ko na bumukod. Ang sagot ko lamang sa kanya para matapos na ang usapan ay palipasin muna namin ang Kapaskuhan dahil kawawa naman ang mama at papa kung wala makakasama. Isa pa, sino na lamang ang mag-aasikaso sa kanila ngayong season na ito. Ngayon nga po ay magno-New Year na. Naalala na naman ni Tonton. Pagalit niyang binanggit sa akin kung kailan daw ba talaga kami bubukod na. At sa puntong ito ay parabang natulig na ako sa paulit-ulit na tanong niya. Kaya nasagot ko rin siya ng pabalang. Tinanong ko kung bakit parang kating-kati siya. Gayong nakita niya naman ang sitwasyon ng mga magulang ko na matatanda na. Galit din po siyang sumagot sa akin, Kuya Poy. At ang sabi niya, kung gusto ko raw talagang bumuo ng pamilya, ay kinakailangan na raw talaga naming bumukod. Hindi ko maintindihan.
ang sinasabing yun ni Tonton. Ang mama at papa ko ay never pong nakialam sa amin kahit pa nga kami ay nanunuluyan sa bahay nila. At kahit pa nga matatanda na ang mga magulang ko, ay pinagsisilbihan pa rin nila kami, maging ang kanilang apo kapag kinakaya naman nila. Ang pagkakaalam ko lamang ay mapipilitang bumukod kapag medyo nagkakabanggaan na ang mga magulang at ang kinakasama o ang asawa mismo. Pero, alam nyo, sa sitwasyon naman namin, hindi po ganun. Matapos nga ang sagutan namin ay kinausap ko siya ng masinsinan nang hindi na mainit ang kanyang ulo. Tinanong ko siya ng maayos kung ano nga ba ang tunay niyang dahilan. Dr. Love, medyo na-disappoint po talaga ako sa isinagot sa akin ni Tonton. Ang sabi niya sa akin ay naiinis daw po siya dahil nahahati ang atensyon ko sa pagitan ng mga magulang ko at sa kanya bilang kinakasama ko, pati na rin sa anak namin. Imbis na anak na lamang daw namin ang inaalagaan ko, pati raw ang mga magulang kong matatanda na. Imbis na asikasuhin ko rin naman daw siya, ay ako pa raw itong nag-uutos sa kanya na pakiasikaso ang mama at ang papa ko. Dr. Love, nasaktan po ako sa sinabing yon ni Tonton at napaisip ako. All this time pala, hindi niya minahal ang mga magulang ko matapos ang mainit na pagtanggap at pagsisilbi nila sa akin at lalo na nga sa kanya at sa aming maliit na pamilya. Sobrang disappointed po talaga ako. Ngayon ay pinaninindigan niya ang kagustuhan niyang mangyari. Sa kalagitnaan daw ng January ay gusto niya na lumipat na raw kami sa ibang lugar. Ano po ba ang gagawin ko? Hindi ko po pwedeng iwanan ang mama at ang papa ko. Ako na lang ang mayroon sila. Alam ko rin naman na kailangan ako ng asawa at anak ko pero hindi ko maintindihan kung bakit parang kailangan kong mamili. Ang dating po kasi sa akin, Dr. Love, ay hindi niya iniintindi ang sitwasyon ko bilang nag-iisang anak ng mga matatanda ko ng magulang. At para bang wala siyang puso pagdating sa kanila. Noong wala pa naman kaming anak ni Tonton, hindi naman po siya ganyan. Sa totoo lang, naiintindihan ko ang sentimiento niya. Ang akin lang, hindi ba niya naiintindihan naman ang katatayuan ko bilang unika iha ng aking mga magulang? Isa pa po kung sakaling bumukod nga kami, ay dodoble ang mga gastusin. Dahil ang ilaw at tubig nila mama at papa sa bahay ay ako rin naman po ang nagbabayad dahil wala na rin naman silang kakayahan na maghanap buhay pa. Sinabi ko ito sa kanya pero hindi niya po ako pinakinggan. Para bang napakasarado na ng isipan niya. Minsan nga inaisip ko, bakit ngayon ko lang nalaman na ganito pala ang lalaking pinili kong makasama? Bakit ngayon ko lang naramdaman na wala pala siyang malasakit sa pamilya ng taong kinakasama niya? Ano po ba ang magandang gawin o magandang sabihin kay Tonton? Dapat po bang sumunod ako sa kagustuhan niya? Gusto ko po kasi sanang matapos ang taon na tapos na rin sana ang usapan namin tungkol dito at nang makapagdesisyon na po ako. Sana po ay matulungan ninyo ako. Gumagalang, Angela. Alam mo, Angela, maraming salamat dito sa iyong liham kasaysayan dahil marami nga po ang mapupulot dito no, ng ating mga kapatid, lalong-lalo na yung hindi masyadong kinikilala ang kanilang pinipiling makasama sa buhay. Okay? But of course, people change. Yan naman ang katotohanan, di ba?
people change for the better, pero yung iba nga, for the worse. At nakakalungkot lang na ganyan ang pinili na direksyon nitong si Tonton ng kinakasama mo. Ang sabi mo nga sa amin dito, ay hindi naman siya ganyan nung wala pa kayong anak na nag-aasikaso. Alam mo, okay lang sa mag-aasawa talaga yung medyo nagtatampo, nagseselos, masyado ka namang nandiyan ka na lang lagi sa mga magulang mo, ganito, ganyan. Pero, ine-expect din natin of course, lalong-lalo na, no? Kayo lang kayo lang na mga magulang mo at ikaw lang naman ang anak nila na inaasahan. Yan yung dapat naman na naintindihan nitong si Tonton. Kaya may punto talaga at talagang medyo magkakaaway kayo. Well, wala nang isang oras at sinisigurado ko sa iyo, bibit-bitin nyo na. Hanggang sa 2025, itong problemang ito. Pero hindi ko sinasabi na dapat lumaki pa ito. Dapat ito ay magkaroon na ng solusyon. Dahil ito, if only to make Tonton realize na yung sitwasyon na kinaroroonan niya, yung meron kayong mag-asawa, libreng matitirhan, maayos na pakikitungo ng mga magulang sa inyo bilang bagong mag-asawa at doon sa apo nila, 'di ba? Yan ay pangarap para sa marami na mga pamilya dahil hindi lahat po ay nabibiyayaan ng mga very welcoming at mga mababait na mga biyanang hilaw. O kasi live-in partner, 'di ba? Hindi ka pa naman pinapakasalan talaga nitong si Tonton, pero nandiyan na, tinanggap siya. Kahit pa nga ganoon 'di ba? Na kahit pa nga alagain itong si nanay, biruin mo, sabi mo nga sa amin dito, hindi umaalalay pa rin naman sila sa amin. And that's a blessing. Dapat ipagpasalamat sa Diyos yung ganyang magandang pakikitungo, bagaman hindi sila nakakatulong masyado financially at yun nga medyo alagain na dahil matanda na, doon naman lahat pupunta ang tao sa pagtanda Okay, pero ganito na lang, paikliin natin. Subukan mong upuan kasama itong si Tonton. Upuan ninyo ng seryoso at nung bukas ang inyong mga isipan at isulat ninyo, tantusan ninyo yung mga pros and cons ng inyong magiging hakbang kung sakasakaling ipipilit nga ni Tonton itong pagbukod ninyo. Unang-una, magkano na ba ang renta ng bahay ngayon? 'Di ba? Syempre, sabi mo nga, Angela, ikaw ang nagbabayad na of course ng mga gastusin, ng mga babayarin sa bahay ninyo, di madodoble yan. Meron na nga kayong uupahan, meron pa kayong babayarang sariling tubig, kuryente doon, at kung ano-ano pa, may natural, baka may sarili rin kayong pagkain, mamamalengke, ganyan, mga tubig na maiinom, ganyan. Di ganun din sa nanay mo at sa tatay mo na maiiwanan doon sa bahay na tinutuluyan nyo na sana ngayon. 'Di ba? Iano mo 'yan ipaliwanag mo, i-budget ninyo sa harap ni Tonton. Okay? Baka hindi niya kasi nalalaman lalo kung ikaw ang nakakaalam ng ins and outs o yung paggalaw ng pera ninyo, ng budget ninyo. Baka si Tonton puro pagtatampo, pagseselos sa atensyon na ibinibigay sa mga magulang mo ang iniintindi. Yun ang inuuna niya. Mali. Okay? Ipaliwanag mo sa kanya yan. 'Di ba? Maging practical tayo. Oo. At isang option pa naman din, kung sakasakali na may budget naman talaga kayo, siguro makakatulong din yung pagkakaroon ng makakasama sa bahay. Okay? Na kailangan mo, of course, na ipagpaalam sa iyong mga magulang at ganun din kay Tonton. Siyempre, may gastos yan Kung hindi man kasambahay, kung talaga may budget pa, yung caregiver para sa iyong ina, para at least merong uma-assist sa iyo doon sa mga oras na inirereklamo sa iyo ni Tonton na lagi na lang naman si nanay inaasikaso mo, si tatay mo inaasikaso mo. Paano naman ako? Paano naman kami ng anak mo? O sige, kumuha ka ng serbisyo ng caregiver o ng makakasama sa bahay para alalayan yung mga matatanda. Okay? Ganyan, para merong, naghahati kayo ng mga intindihin, ng mga asikasuhin. Ganoon yun, para maiwasan na yung issue ng matampuhin mong mister.
Ayan, pero kahit pa nga sinasabi niya na sa kalagitnaan ng January, lilipat na tayo. Naku, alamin nyo muna. Sige, pagbigyan mo, samahan mo. Magkano ang renta, magkano ano. O, sige, sulat nyo kung magkano budget. Sinisigurado ko sa'yo, matatakot yan. O, si Tonton. Sa mahal ng sa mahal ng mga bilihin ngayon, sa hirap ng buhay na sinasabi nga ng iba, hindi praktikal. At kailangan ngang ipagpasalamat ang pagkakaroon ng matitirhan. Kahit pa nga medyo kailangan din ng tulong ng inyong mga tumatanda mga magulang. At isang statement na iiwan ko sa iyo na gamitin mo sa asawa mo, tatanda ka rin. Yan ang sabihin mo sa kanya, tatanda ka rin. Papaano? Kung ang mga anak mo ay walang concern sa'yo dahil matanda ka na, gusto ko na ring iwan. Yan ang isiksik mo sa isipan niya. Paano kapag ikaw ang nangailangan na ng tulong ng alalay ng isang anak? Wala. Sabi ng asawa niya, bumukod na raw kami. Bahala ka na dyan. Matanda ka na. Alam mo na gagawin mo. 'Di ba? Masakit yun. Iparealize mo yan. Angela, sa iyong kinakasama na si Tonton. 27 minutes makalipas ang alas 11 ng gabi, halos kalahating oras na lang sasalubungin na nga po natin ang 2025. Maraming salamat muna, pero tatawagin ko muna mga kasamahan ko dito, no? Pasok. Maluwag pa, waluhan pa dito, waluhan. Pero maraming salamat nga po, no, sa lahat ng mga bumubuo. At dahil nga itong programang Dr. Love Radio Show ang magsasara ng taon na ito. Ay isang karangalan po. Sige na, ako ang inyong makakasama sa ngalan po ni Brother June Banaag at syempre na mga namumuno sa amin dito. Hindi nyo man po sila nakikita, hindi nyo man po naririnig, pero sila po nagpaplano saan ba ang tungo ng ating True FM. Sa ating NBC General Manager sina Sir Raul de la Cruz. Ayan, Happy New Year! Ang ating Head of Programming and Production, si Sir Alvin Maanyo. Ang ating Operations Manager, Ma'am Cherry Baile. Ayan, ang ating producers na si Jenjen Morales. Fabella na po siya ngayon. At si Mike Santillan, ang ating Technical Director na pagkasipag-sipag. Halika na muna rito, Direk Joey Perez. Ayan, at syempre, ang ating radio studio technician, Aaron Tolentino. Aba, halina muna kayo. Bakit nag-ano ka na dyan? Bakit nagpa-flash ka na dyan? Napasobra na ba sa kain? Napasobra. Ayan ang si Jaire Ann Manipo nandito. Si Jai. Ayan, at ang ating TOC switcher na si Weng Carpio nandun ba sa refrigerator? Si Sir Weng. Ayan, malamig pa ba ron sa kwarto natin? Hindi na? Naka-t-shirt na siya ngayon Baka meron kayong mga babatiin. Doon sa microphone ron. Baka meron kayong mga babatiin. Your favorite cousin, batiin mo na, Jai. Happy New Year po sa pinsan ko, si Jacob, at sa pamilya ko po! Alam mo, kung ako yung ibang mga pinsan nito, magtatampo ko. Pero niregaluhan mo naman yung iba. Meron. Yun lang. Sige, meron pa mga babate. Si Mike Santi. Binabati ko po pala yung Velasco and Eustaquio family. Pati po yung Metro Boys, tsaka po yung Manipon and Lopez family po. Thank you po. Bakit mo binabati yung binati niya na yung Manipon? Okay. Sige. Mike Santi. Binabati ko po yung pamilya ko po. Siyempre ito, si Santillan and Casilaw family. Happy New Year! Yan po. Yeah, Happy New Year! Ayan, Sir Weng. Binabati ko po yung Carpio family tsaka Pancho. Tsaka doon sa crush ko. Ngiti mo pa lang. Busog na ako. Sa wife ko yan. Yung crush mo na love ka. Ayan. Sir Aaron, Sir Joey, halika mo na. Halika na, sasayaw tayo ng ng apat sa... Sir Joey. Ngayon po namin, Sir Joey Perez. Kumakaway na lamang po siya dito, no? Ayan, sila po ang mga masisipag na mga tao na nasa likod ng ating bawat programa. Hindi lamang po dito yan sa Dr. Love Radio Show. Kung saan-saan pong programa namin dito. Kaya naman mula po sa ating Good Morning Bayan, mula po kina Manong Ted Failon at DJ Chacha, at syempre, Sana Lourdes, Heart to Heart, kay Nanay Christy. Ayan, at
kay Senator Raffy Tulfo, Cheryl Cosim para sa Sagot Kita. Sino pa ba? Ang sa totoo lang, STL. Oo. Balita Pilipinas. At syempre, ano pa ba? Ano nang kasunod? Shout out! Ayan, at ang mga kapatid din natin sa Frontline. Sa Frontline. Ayan, shout out. At dito nga po sa Dr. Love, Happy New Year po sa inyo. Nawa maging masagana talaga ang 2025 para po sa ating lahat. Opo, at manatili po tayong positibo mga kapatid, ha? At, nako, paano? Magkita-kita na lang po tayo next year sa programang Heart to Heart, alas 12 ng tanghali. Next year na po tayo, ha? Hindi yung... bukas pala yun? Bukas na pala yun? On boy, may pasok na ako bukas ulit. Heart to Heart po, alas 12 ng tanghali. Okay? Ako po si Kuya Poy, ang inyong guwapopoy para dito sa 105.9 True FM. Bumabati po kami. Sabay-sabay tayo. In 3, 2, 1... Happy New Year!